Hello, hi po! 10 PM ng mga oras na to at tulog na nga yung mga bagets. Kaya naman, ito na nga ang oras ko para gumawa nga dito sa bahay. Hindi nga nakabakaw si Kuya Will, pero binigyan kami ni Papa ng isda. Kaya ito nga muna lilinisan ko. Katulad nga nung nakita nyo, hinasa ko na naman nga tong kutsilyo. Sanay talaga ako na bago sila gamitin, hinahasa nga sila. Minsan talaga hindi ko naiiwan yung katang sa unan, kaya nadidisgrasya. Hindi na nga ako gumamit ng gloves dito kahit na meron pa akong sugat sa daliri ko. Kasi naman baka pag nag-gloves ako mabutas nga dito sa tinik ng isda. Medyo tuyo na rin naman yung sugat ko, kaya lang kapag ka nasasagi talaga naman tumatalsik kung anong hawak ko. Siguro kasi yung sugat sa loob hindi pa ganun nanghihilom. Kaya nga kapag nasagi siya talaga namang masakit. Pero carry lang kasi malakas naman yung pain tolerance natin. Hindi ko naman masasabing manhead kasi nakakaramdam pa naman ng sakit eh. Anyway, alam ko na maraming ibang nanay dyan na sinasamantalang gumawa kapag kagabi na. Kasi nga bukod sa tulog na yung mga bagets napaka-peaceful nga gumawa sa gabi. Tahimik na ang paligid at hindi mo nga namamalayan yung oras. Actually, nung mga oras na to kausap ko nga si Bossing. Tuwing gabi lang din kasi yung oras namin para makapag-usap. Kaso nga kailangan ko munang gawin to kasi kapag ginawa ko to after namin mag-usap baka nga abutin na ako ng madaling araw. Wala ngang pasok bukas, kaya pwede nga akong magpuya. Holiday nga daw kasi, kaya igagrab ko nga sana yung opportunity para magawa ko yung mga gawain. Kaso nga lang, mas sinatalo talaga ako ng antok, lalo na kapag madaling araw na, hindi ko na talaga mapigilan yung mata ko at kusa na nga siyang pumipikit. Minsan nga kapag ganitong oras ayoko na nga rin maglinis sana ng isda kasi nga malansa. Minsan kasi kahit ilang beses kang maghugas ng kamay na may sabon, hindi talaga madaling maalis yung lansa niya, lalo na kapag yung mga nakasingit-singit sa mga kuko. Pero naisip ko na hugasan na nga rin yung mga plato after nito para nga matanggal din yung mga lansa sa kamay ko. Sayang din naman kasi kung hindi ko to lilinisan pang ilang araw na ulaman na rin naman namin to. Actually meron pa nga rin nag-aantay na labahan kaya lang alam kong hindi ko na magagawa yun kasi tataluhin na naman ako ng antok. Paigisan ako, nakatulog ako ng hapon ng kaso hindi may pasok kasi si Kuya Von kaya hindi kami nakatulog. Nung natapos ko ang linisan yung isda makailang beses ko nga rin siyang hinugasan kasi nga para hindi gaano malansa. After nun nilagyan ko nga muna siya ng asin kasi mag-iigib muna ako. Pero bago ako bumaba sinalang ko nga muna yung mga hasang at lansa para sa mga aso. Para kapag umakyat ako mamaya luto na nga yun. At hindi na rin ako mahihirapang magparikit pa. Kasi kung lulutuin ko siya after ko pang magprito hindi ko na naman nga maiisip nahanguin siya dahil sa antok. Baka mamaya diyan pa magkalat sa aking kalan. Nako, ang lansa pa naman. Magaan din talaga sa pakiramdam kapag marami kaming kahoy kasi hindi ko masyadong iniisip yung lulutuin hanggat kayang magluto. At meron namang kahoy luto lang ng luto. Hindi katulad kapag butane yung gamit ko nag-iisip nga ako kung aabot ba o hindi yung lulutuin ko. Iniisip ko pa kung aabot ba siya kinabukasan, kung makakapagluto ba ako lalo na kapag may pasok. Kaya kailangan ko talaga ng maraming sipag para bangahoy. Kasi itong napangahoy nga namin noong nakaraan ilang araw lang wala na naman nga to. Madali kasing maupod tong nakuha naming kahoy kasi ito ay mga hanagdong. Wala itong baga kapag naapoyan at diretso abo nga lang, kaya gatong ka nga lang ng gatong. Hindi katulad kapag yung kahoy merong baga, nakakaluto pa siya dahil dun sa init na nanggagaling dun sa mga baga, diba? Anyway, pagpasensyahan nyo na nga pala ilalagyan na namin ng lansa kasi iisa lang talaga yan. Yan at yan lang din yung pinaglulutuan namin at dyan na rin nila kinakain yan kapag naluto na. Ang gulong-gulong lang din naman kasi kung saan-saan yan kapag hindi ginagamit. Alam niyo na kapag pobre yung amo, di pobre din yung aso. Pagkasalang ko nga nung lansa, eto nga bababa na rin ako para umigib ng tubig. Isang timba lang yung dala ko tapos 3 galon kasi yung isang timba ko na pinag-iigiban pinaglagyan ko nga ng pinaglabahan ko mga puti. Hindi pa nababanlawan kaya hanggang ngayon may laman pa rin siya. Hindi ko rin naman magamit yung ibang timba kasi malalaki nga yun tsaka matataas, hindi ko na yung kayang buhatin. Mag-aalas 11 na nga pala ng mga oras na to at eto nga nakatsyempo ako na puno yung isang batya. Nag-aalangan pa nga akong bumaba kanina kasi nakita ko nga na nag-iigib yung kapitbahay. Pero buti na lang at isang batya lang din yung nagamit nila at meron niya akong iigibin. Kasi kung hindi, itong mga timba at galon iiwan ko lang dito sa baba at taakit ako ng walang dala. Opo, ganun na kasi talaga dito sa amin. Kaya ako, mas prefer ko talaga na mag-igib sa gabi kasi nga laging puno tong mga batya. Tapos sinasamantala ko din, lalo na kapag may pasok sa madaling araw naman alas 4 pa lang o kaya bago mag alas 5 nakababa na ako para ako nga yung mauna dun sa mga punong tubig dun sa batya. Pasensya na nga pala kayo dahil medyo madilim itong aking video kasi nga gabi na at wala tayong magandang lightning. Tanging flashlight lang nadala ko at saka yung flashlight sa cellphone ko yung ilaw na ginagamit ko. Partida, yung flashlight na dala ko, nilublog pa yan nung bunso ko sa tubig. Natuwa yata kasi kahit nilubog niya sa tubig, umiilaw pa rin. Wala na, nakita ko na lang, naiyaw na ulit. By the way, no nakaakyat na nga ako galing sa pag-iigib, inasikaso ko na nga rin agad tong pagpiprito. Alas 11 pasado na rin kasi at ako na naman na mag-iingay dito sa labas na nagluluto pa ng hating gabi na. Marami-rami nga rin itong binigay ni Papa na nilinisan ko at ininit ko nga rin yung mga natirang prito para hindi agad masira. At luckily, nagkasya yung mantika ko.
Hindi na nga ako makapagluto ng ibang putahe kasi mantika na lang talaga yung meron sa aking kusina. Wala na akong suka, wala na akong sibuyas, wala na akong siling haba, kaya ayan, puro prito na nga lang lagi. Pero yung prito na yan, pag inulam namin, inilalagyan ko nga ng malunggay at sinasabawan ko. Parang mga inabraw ba? Tapos minsan, kapag ka meron, inilalagyan ko nga ng sinigang mix para naman may asim-asim. After ko nga magprito, ay dumiretso na nga ako dito sa mga plato para matanggal yung lansa sa kamay ko at para wala na rin akong makitang kalat pagkagising ko kinabukasan. Kasi sigurado, sa gantong oras na gising pa ako, ay tanghali na nga ako magigising bukas. Dito nga ako naghuhugas sa baba kasi nga hindi pa ako nakakagawa ng lababo namin. Yun nga sana yung gagawin ko kaya ako nanguha ng kahoy noon na dahilan kaya nasugat yung daliri ko. Kaya pinahinga ko nga muna at itutuloy ko na lang kapag ka magaling na nga. Meron nga sana ako nakita sa Shopee na portable sink with stand. Kaya nga lang medyo may kamahalan kaya hindi natin afford. Kaya mamuhunan na lang tayo ng pagod kaysa mamuhunan tayo ng pera kasi wala tayo noon. I mean, meron naman pero sakto lang talaga pang kain at pang budget. Anyway, habang naghugas na ako ng plato, nagsala nga akong mainit na tubig para nga pang half bath ko mamaya. Kasi kapag ganitong may ginagawa nga ako, hindi agad ako naglilinis at inaantay ko munang matapos lahat ng gawain ko bago ako makapaghugas ng katawan ko. Kahit na alauna o alas 2 pa ng madaling araw yan, basta bago ako matulog, dapat nakalinis yung katawan ko kasi nga medyo makate kapag ka hindi nakapaglinis. At saka hindi rin talaga ako sanay na hindi naglilinis kapag ka bago matulog. Anyway, after ko nga maghugas ng plato, nakapaglinis na nga rin ako at ito nga, nagre-ready na din para matulog. Alauna ng madaling araw na nga ako natapos at maraming salamat sa iyo kung nakaabot ka sa part na to ng video ko. Thank you for watching!